Mr. President, dear colleagues, good afternoon. Today, I rise on a matter of personal and collective privilege with the hope that the heartbeat and cries of the people from Davao City be heard in this august chamber. Mr. President, Article 2, Section 4 of the 1987 Philippine Constitution provides that the prime duty of the government is to serve and protect the people. Out of all the government agencies, it is the Philippine National Police, which is known by the public to have the motto to serve and protect. Its mandate is to serve and protect the people through enforcement of all laws and ordinances. Napaka-importante na maging tapat ang PNP sa kanilang tungkulin, panindigan at mag-implementa ng rule of law para sa mas maayos at matiwasay na komunidad. Ngunit, sa pagtupad sa kanilang tungkulin, importante rin na ginagampanan nila ito ng may respeto sa human rights, hindi lamang ng ilan, kundi ang bawat miyembro ng komunidad. Sinumpa ang tungkulin ng ating PNP na magpatupad ng batas para protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ngunit, paano kung sa pagpatupad ng batas ay nalalagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao? Ito po ang hinaing ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga residente sa QOGC compound, pati na rin ang mga estudyante at propesor ng Jose Maria College Foundation Incorporated of Davao City. Tanong po ng mga taga-QOGC, Mr. President, ay bakit kailangang mag-deploy ng higit 2,000 na pulis mula sa iba't ibang region para mahuli ang 6 na katao na miyembro ng QOGC? Kailangan ba na pag-implementa ng warrant ay magkampo sa loob at labas ng QOGC compound ang ating mga kapulisan? Tama ba ang ginagawang pagsasagawa ng search operation sa loob ng QOGC compound kahit wala namang na-issue ang korte na search warrant? Ano ang maaring gawin ng mga miyembro ng QOGC para maprotektahan ang kanilang mga karapatan? Saan pa sila pwedeng humingi ng tulong para matigil ang tila panggigipit sa kanila? X-2,000 to arrest Pastor Kibuloy. This almost 300 police officers deployed to arrest an international terrorist constitute less than 15% of the deployed police force to arrest Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ng mga miyembro ng QOGC, mas mapanganib ba si Pastor Kibuloy kaysa isang most wanted terrorist? Mas mapanganib ba ang Davao City compared doon sa Mama Sapano na napakaraming umiikot ng mga armadong tao? Mr. President, wala na po sanang naging kaguluhan kung naging mahinahon lamang ang pagsisilbi ng warrant. Kung ang objective ay arestuhin o dakpin si Pastor Kibuloy, maaari naman po na maisagawa ito ng mapayapa. Minsan po, kahit gaano kalinis ang hangarin, kung ang pamamaraan naman na ginamit para makamit ito ay marahas, nagiging mali po ito at hindi katanggap-tanggap. Maihalin tulad po ito sa isang konsepto na madalas gamitin sa ating mga korte. Kung illegal na nakalap ang ebidensya, hindi ito nagiging admissible sa korte o ang tinatawag na fruit from a poisonous tree. Pasintabi po sa mga pamunuan ng PNP PRO 11. Pero tila isinusubo nyo sa kapahamakan ang ating mga pulis. Inaakay ninyo sila sa bangin na maaring magdulot ng kamatayan sa kanilang mga promising careers. Kung hindi po sana naging overacting o overkill ang pagsisilbi ng warrant, ay nanatili lamang within the standard at nanatili lamang
within a standard operating procedure, wala sanang gulo. The overwhelming number of police camping in front of the gates of KOJC with the simple goal of serving a warrant will naturally create fear and tension. It has created an atmosphere of terror, the same feeling of insecurity that our law enforcement agencies vowed to wage war against. Gaano karami po bang bilang ng mga pulis ang kailangang i-deploy para arestuhin ang isang tao? Kinakailangan ba na magkampo pa ang mga pulis ng ilang araw gamit ang resources ng pamahalaan para lamang sa isang simpleng operasyon na pagsisilbi ng warrant? Ang pagtitirik ng kampo ng ating kapulisan sa tarangkahan ng KOJC ay hindi lamang nakapagdudulot ng matinding abala sa kasapian ng KOJC, kundi maging sa mga komunidad na nakapalibot dito. Baka sabihin ng iba, ang babaw naman kung ang inireklamo lamang ay ang abalang dulot ng operasyon. But no, Mr. President, there is more to this than just inconvenience. Higit sa abala na dulot ng kaguluhan na ito, ang mas nakaalarma ay kung nagawa ng kapulisan natin na magkumpulan sa iisang lugar ng ilang araw. Paano na lamang po ang kanilang mga sariling mga area of jurisdiction? Sino na po ang naiwan doon para makapagbigay ng serbisyo publiko? Excuse me. The minority leader is seeking the floor to interpolate. Minority Leader is recognized to interpolate. With the, Senator Bongo is going to manifest, Mr. President. So, sige po, mauna siya kasi we may have also a conversation among the three of us, Mr. President. Mr. President, Senator Christopher Bongo is Senator Bongo is seeking recognized. recognition. Mr. President, I am one with the privileged speech of my colleague Senator Bato in upholding the rule of law and the motto of the PNP, which is to serve and protect. Mr. President, we condemn the excessive use of force. I appeal to our government, especially law enforcers, to be prudent in their actions and remain faithful to their mandate to serve and protect. With the court issuance of a temporary protection order, we pray that peace and normalcy will return to the Kingdom of Jesus Christ compound. The occupation of police personnel in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City and the terror it brings to the community are causes of concern. While it is the duty of the police to serve an arrest warrant, there is no excuse for using force, creating fear, compromising the safety of civilians, disrupting the peace in the community, and occupying a place of worship. As Vice Chair of the Committee on Peace and Order, I support the intent of the Chairperson, Senator Bato de la Rosa, to scrutinize this PNP operation which led to the death and injuries of civilians. Mr. President, I have consistently expressed my full support to our uniformed personnel. Kami po'y sumusuporta sa trabaho ng pulis basta in line of duty at naayon sa batas. Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, dinoble po ang sahod nila, pinaghirapan natin yon at ako'y patuloy na sumusuporta sa ating mga uniformed personnel. Ang atin naman dito, walang masaktan kung ano lang po yung ayon sa batas at ipatupad ng wala pong excessive use of force. I will not tolerate any form of abuse and will not let our police be weaponized to inflict harm on ordinary citizens. Kaya nga po, lagi kong payo sa mga police, just do what is right and be professional. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino. Tugusin niyo po ang mga nananakot at nananamantala, pero huwag kayong pumayag na kayo ang maging sanhi ng takot at maging instrumento ng pananamantala. Mr. President, one life lost is too many. Imbis na maximum tolerance, ginawa na pong maximum terrorism. Hindi naman po terorista ang hinahanap nila, but kailangan pagmumukaing battleground ng isang place of worship. Merong mga naiulat na paggamit po ng tear gas at pepper spray sa isang sibilyan na nakikiusap lang po sa mga kapulisan.
Ang pagbawal sa ilang miyembro ng legal team ng KOJC makapasok para gawing ang kanilang trabaho at ang pagpigil po sa KOJC Executive Minister mismo na kumustahin ang kanilang kasamahan na nasa loob po ng compound. Ito ay ilan lamang sa nakakabahalang pangyayari kung kaya't ang mga kapwa Dabawenyo natin at iba pang sektor ay tumitindig upang maproteksyonan ang kapakanan ng mga inosenteng kababayang apektado. Samantala, ang aking opisina po ay nakipag-ugnayan rin po sa mga opisyales at sa mga apektadong sibilyan upang magbigay ng anumang tulong, lalong-lalo na po sa mga pasyente na nasaktan, namatayan at nangangailangan. I sympathize with some of the police officers present there in KOJC who have no choice but to follow orders. Marami sa inyo ay pagod at puyat na rin. Nakikiusap ako na magmalasakit naman kayo at maghinay-hinay kayo dahil ayaw nating meron na namang masaktan dala ng emosyon at kaguluhan dyan ngayon. Sino ba namang gustong makita ang kapwa Pilipino ay nagkakasakitan?